Sana sigurong mas tatamis pa sa pag-ibig na hinubog ng panahon at pinatibay ng mga pagsubok. Ang pagmamahal daw ay isang bagay na hindi magbabago kung may tiwala ang isa't isa. Strong emotion niyang masasabi ang pagmamahal dahil ang pagtao ang nagmahal ay handa itong gawin ang lahat. Patunayan ang nararamdaman at ipaglaban ang taong mahal. Ngunit, kaakibat din ng pagmamahal ang pagsuko. Lalong-lalo na kung maraming bagay ang masisira. Happy birthday po, Mama! Bati ng kanyang anak. Mabilis siyang binigyan nito na mahigpit na yakap at halik sa pisngi. Mabuti na lang ay laging maganda ang bungad ng umaga sa kanya dahil sa anak nito na si Marcus. Salamat anak. Anya at hinalikan ang noo nito. Kinilig pa ang 6 na taong gulang na anak sa ginawa niya bago tumakbo papaalis. Nahihirapan pang bumangon si Aryan sa kama dahil may iniinda siya. Mama, bigay ni Mamita oh! Masayang sabi ni Marcus at inabot sa kanya ang nakaplastik na pansit. Utang po sana ako pero binigay niyo na lang. Sabi ko po kasi birthday mo. Dagdag pa ng anak. Ginulo niya ang buhok nito at ngumiti dito. Pinagsaluhan nila ang pansit bilang almusal sa araw na iyon. Dumating ang panahon at hinayaan muna makapaglaro ni Aryan ang anak sa labas kasama ang mga kalaro nito. Hatak-hatak ni Marcus ang sako ng basura ng kanilang kapitbahay. Naging ugali na rin kasi nito ang pagtatapon para may pera siya kahit papaano. Pagkatapos niya maibalik ang walang lamang sako ay ibinaling niya ang bayad noon kasama ang kanyang naipon. 2? 0? Tila nahihirapan siyang alalahanin ang sumunod na numero. Naghugas na rin siya ng kamay bago mapakamot sa ulo. 200! Masayang sigaw niya. Dali-dali siyang umalis sa kanilang lugar kasama ang kanilang kapitbahay si Migo na halos matanda lang sa kanya ng 2 taon. Sinamahan siya nito upang bumili ng cake ng ina. Ang paborito nitong blueberry cheesecake. Gusgusin man ay nagawang pumasok ng 2 sa loob ng bakery. Nagpatulong naman si Marcus para mahanap ang paboritong cake ng ina. 450? Gulat na sabi ni Migo habang tinitignan ang presyo. Bakit po kuya? Nagtatakang tanong ni Marcus dahil di siya pamilyar sa numerong iyon. Kulang yung dala natin. Mahinang usal ni Migo. Nang marinig ni Marcus ang sinabi ni Migo na panguso naman siya at halatang dismayado. Malaki po ba yung kulang kuya? Paano po yan? Walang cake si Mama. Pumagsak ang balikat nilang dalawa. Sinubukan din nilang kausapin ang tao, ngunit bigo sila. Pasensya na mga bata, kulang yung pera nyo. Wala kayong mabibili ng cake dyan. Sabi ng ginang at mas lalong nanlumo ang mga ito. Baka naman po pwedeng bawasan na lang yung cake ate. Pagpupumilit ni Migo. Paborito po kasi ni nanay yan eh. Birthday niya rin po. Pagmamakaawang dagdag ni Marcus. Samantalang inirapa lang sila ng babae at sabay pinapalabas na sila. Akmang lalabas na doon ang mga bata nang biglang humarang sa kanila ang malaking bulto ng kusino. Dahan-dahan pang iniangat ni Marcus ang tingin sa lalaki dahil may kataasan ito. Ako na yung magbabayad. Kawawa naman ang mga bata. Gawin mo na ring 3 at pakihiwalay yung isa. Mahabang sabi nito. Tila nagliwanag naman ang mukha ni Marcus nang marinig niya ang sinabi ng lalaki at mabilis niyang niyakap ito at nagpasalamat. Hindi naman malaman ng lalaki kung bakit hinayaan niya lang din ang batang yakapin siya nito. At nakaramdam siya ng kasiyahan nang makita niya ang batang nakatingala sa kanya habang nakangiti at nakayapos sa kanya at tila wala siyang nararamdamang pagkairita dito. Matapos maasikaso ang cake nila ay sabay-sabay silang lumabas. Inalok na rin ng lalaki ang mga bata na ihahatid sila. Mabuti na lang ay pumayag ang mga ito. Pinapanood niya pa nga sa salamin ng kanyang sasakyan ang mga bata kung paano kumikinang ang mga mata ng mga bata
dahil namamangha ito habang nililibot ng tingin ang sasakyan at sumisilip sa bintana. Maya-maya naman ay nagtanong sa kanya si Marcus. Bakit niyo po kami nilibre? Nagtatakang tanong nito. Saglit siyang napatigil at tinignan ito. Dahil, anya at napalunok. Dahil kagaya nyo, ay may selebrasyon din ako. Mahina niya sabi. Talaga po? Sino po may birthday sa inyo? Masayang sabi ni Marcus. Mukhang excited itong malaman. Malalim naman ang buntong hininga ang pinakawalan nito bago muling magsalita. Kaarawan din ang nobya ko. Kaso, matagal na din siyang wala. Bakas ang lungkot sa boses ng lalaki. Matagal na siyang pumanaw dahil sa aksidente. Dagdag pa nito bago tumahimik. Ilang minutong natahimik ang biyahe nila hanggang sa marating nila ang harapan ng bahay nila Marcus. Pinagbuksan niya pa ito ng pinto at tumakbo naman ang bata papasok ng kanilang tirahan. Tara po, sabay ka na po sa amin mag-celebrate. Matutuwa po si Mama dahil may bisita po kami. Alok ni Marcus. Inilahad pa nito ang kamay niya. Hindi maintindihan ng lalaki ang sarili dahil hindi siya nagdadalawang isip at tinanggap iyon. Tila may tiwala siya sa bata. Ano po palang pangalan mo? Tanong ni Marcus. Ginulo niya pa ang buhok nito bago sagutin ang tanong niya. Kenneth Agustin. Tawagin mo na lang akong Kuya Ken. Nakangiting pagpapakilala niya. May Ken din po ako sa pangalan ko pero di naman po yun yung palayaw ko. Kaya sige po, Kuya Ken na lang po tawag ko sa'yo. Paliwanag ni Marcus sa kanya bago siya nito hataking papasok sa kanilang bahay. Hindi maintindihan ni Kenneth ang pamumuo ng kaba sa kanyang dibdib habang inaantay si Marcus na balikan siya nito sa may sala. Nagtataka din siya dahil walang gaanong picture na nakadisplay doon. Maliit ito kumpara sa kanyang unit pero mukhang sakto na ito sa 3 tao. Halos hindi na maihakbang ang mga sariling paa habang nakatingin sa babae na sa harapan niya ngayon. Maski ang babae ay tuluyang naglaho ang mga ngiti sa labi. Kagaya niya ay bumabakas din ang gulat sa mukha nito. Kitang-kita sa mga mata ng babae ang mga bagay na hindi niya maintindihan. Aryan? Hindi makapaniwalang sambit ni Ken. Naninibago siya kung paano niya babanggitin ang pangalan nito. Ngunit nandoon pa rin ang pananabik niya habang nakatingin dito. Ken? Paano? Anong ginagawa mo dito? Gulat na sabi ni Aryan sa kanya. Tuluyang nagbagsakan ang mga luha sa mga mata ni Ken habang nakatingin ito kay Aryan. Mahal, umiiyak na sabi ni Ken. Kusang tumawa at naglakad ang mga paa nito papalapit kay Aryan. Sabay niyakap niya ito na mahigpit. Tila sampal naman para kay Aryan ang mga ala-alang bumabalik sa kanyang isipan. Alang-alang, pilit niyang ibinaon sa limot sa loob ng halos 7 taon. Bata pa lamang si Aryan ay tinuruan na siya ng ina na ang bawat bagay daw sa mundo ay panandalian lang, na ang lahat ng mga bagay ay mayroong hangganan. Pinaintindi sa kanya ng ina ang mga bagay na iyon magmula nang pumanaw ang kanyang ama sa sakit nitong lung cancer. Kagaya na lamang ng pag-ibig ng mga magulang, ang panandali ang bagay na sinasabi nito. Hindi din kasi nagtagal magmula nang pumanaw ang ama ay nalaman niya na lang na may bagong nobyo ang ina. Mahirap tanggapin ang bagay na iyon para kay Aryan, kaya sa murang edad ay nagawa niyang iwan ang ina. Naging palaboy-laboy siya noon hanggang sa makilala naman niya ang mag-asawang Edita at Lorenzo. Nagawa siyang kupkupin ng 2 matanda at pinaaral. Hanggang sa siya'y nasa kolehiyo ay pumanaw naman ang matandang lalaki. Hindi rin naman kinaya ng matandang babae ang depresyon, kaya kalaunan ay pumanaw din ito. Pagkatapos ay muling umalis si Aryan. Katulad ng dati, ay tinakbuhan niya ang kanyang problema. Huminto siya sa pag-aaral at nagtrabaho sa paborito niyang bakery. Doon niya nakilala ang kanyang nobyo. Ken!
Umuulan na. Bakit sinundo mo pa ako? Yan tuloy, basang-basa ka. Sermon ni Aryan sa nobyo ngang si Ken. Ngumiti lang ito sa kanya kaya napairap siya. Akmang yayakapin pa siya nito nang sapuhin niya ang mukha nito para mapigilan ito. Nako, Ken, basa ka. Mamaya ka na yumakap. Anya at saglit na may kinuha tsaka iniabot kay Ken. Eto, tuwalya. Magpatuyo ka. Ngumuso naman ang binata sa ginagawa niya at nagmamadaling nagpunas. Palihim pang napahalakak si Aryan dito. Para kasing bata kung kumilos ang binata kapag karap siya. Pero pag wala naman siya ay animusiga ito kung umasta. Oo nga pala mahal. Malambing na sabi nito habang pinupunasan ang buhok. Pinagsamaan ni Aryan ng tingin si Ken habang inaantay ang sasabihin nito. Ipapakilala na kita kila mama. Sa linggo sana. Kung okay lang sa'yo? Mahabang sabi nito. Saglit na napahinto si Aryan sa sinabi nito. Nandoon na naman at namumuo ang kaba sa dibdib niya. Unang nobyo pa naman niya ang binata at 3 taon niya na din itong nobyo. Nagpaplano na din ang mga itong magpakasal at magkaroon ng pamilya. Ngunit hindi niya pa rin nakilala ang mga magulang nito. Idagdag pa na may sorpresa rin siya para dito. Huminga ng malalim si Aryan at tumingin ito. Maliit na ngiti ang sumilay sa labi niya bago tumango dito. Ganun kasi siya kasigurado sa binata kahit pa nandoon ang pangamba dahil sa mga tinuro ng ina sa kanya noon. Sige mahal, gusto ko rin makilala sila tita. Masayang sabi niya dito. Lumapit sa kanya ang nobyo at niyakap siya nito na mahigpit. Ginawa na din siya nito ng halik sa noo bago sa labi. Pangako mahal, kapag nakilala ka na nila mama, ay hahanda na natin ang kasal. Mahinang usal nito. Mahal na mahal kita. Pagkatapos noon ay bumalik na muna si Aryan sa kanyang trabaho. Pilit niyang tinututok ang atensyon sa trabaho kahit pa nandoon ang takot sa puso niya. Nagawa niya pang ngumiti kay Ken upang maipakita na ayos lang siya. Ayaw niya ring mag-alala ito. Sana lang ay hindi magkatotoo ang mga sinabi ng ina sa kanya noon. Mabibigat at malalalim na hininga ang pinapakawalan ni Aryan. Humigpit na din ang pagkakahawak niya sa kamay ng nobyo habang nag-aantay sila sa labas sa malaking pinto. Dumating na ang araw ng linggo at katulad na napag-usapan ay nandito ngayon sila sa bahay ng magulang ni Kenneth upang ipakilala siya nito sa mga magulang. Relax mahal, hindi nangangain ng mga magulang ko. Malumanay ni sabi ni Kenneth. Ngumiti pa ito sa kanya at napaiwas lang ng tingin si Aryan. Pareho silang natigilan sa kinatatayuan nang bumukas ang pinto at bumungad doon ang magandang babae. Ilang saglit lang ay lumapit si Ken doon upang bigyan ito na mahigpit na yakap. Namiss ko kayo ma, saad ni Ken. Nanatiling nakatayo lang si Aryan habang nakatingin sa mga ito. Maya-maya ay pinasadahan siya ng tingin ng babae. Nakataas ang kilay nito habang bumaba ang tingin nito mula ulo hanggang paa. Bumitaw ang dalawa sa pagkakayakap tsaka lumapit si Ken upang hapitin ang bewang niya papalapit dito. Mahal, si Mama. Bulong ni Ken sa tenga bago nito muling lingunin ng ina. Ma, si Aryan po. Girlfriend ko. Pagpapakilala nito sa kanya. Pilit ngumiti si Aryan dito. Ilang segundo lang ay umabot ang ekspresyon ng mukha nito sa kanya bago ito lumapit sa kanya at binigyan siya ng beso. Hi po tita. Utal na sabi ni Aryan dito. Tinanguan lamang siya ng ginang at naunang pumasok sa loob. Nagdadalawang isip pang humakbang papasok si Aryan sa pinto dahil hindi komportable ang pakiramdam niya. Inaalalayan pa siya ng nobyo na silang maupo sa upuan. Ramdam na ramdam pa rin ni Aryan ang mga tingin ng mga magulang ni Kenneth sa kanya. Nakakaramdam tuloy siya ng panliliit sa sarili ng dahil doon. So, I heard na hindi ka na nag-aaral. Finish in school? Anong course mo? Tanong ng ginang habang sumasandok ng pagkain. Matinding napalunok si Aryan bago tumingin dito.
Hindi na po ako nag-aaral. Hindi pa ho ako graduate. Utal at kinakabahang sagot ni Aryan. Ramdam niyang natigilan ng ginang sa ginawa at kunot noong tumingin sa kanya. What? Drop out? Ganon? Baka naman marami kang record sa guidance. Gulat na tanong ng ginang na medyo may pagkasarkastika. Napayukong muli si Aryan dahil sa sinabi nito. Ma, awat ni Ken sa ina. Kinuha nito ang kamay ni Aryan at pinisil iyon. Sinisiguro nito kung ayos lang siya. Binalot ng katahimikan ang hapag. Hanggang sa dumating ang pagkain, hinayaan lang siya nitong kumain ngunit nandoon pa rin ang mga mapanghusgang tingin ng mga ito sa kanya na tila ba sinasabihan siya ng pagiging ignorante. Oo, bago kay Aryan ang mga pagkain nakikita, ngunit hindi naman ibig sabihin nun ay ignorante siya. Nang matapos silang kumain ay mabilis na nagpaalam si Ken sa mga magulang nito. Hindi na din nagawa ni Aryan ang bagay na yun sapagkat alam niya na ang mga tingin nila ngayon sa kanya ay puno ng pandidiri at panghuhusga. Tahimik lang siyang pinapagmasdan ang labas ng bintana ng kotse ni Ken at sunod-sunod na nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ayos ka lang ba, mahal? Pagpasensya mo na sila mama, ha? Nag-aalalang sabi nito. Gumiti siya dito at tumango. Ayos lang naman at naiintindihan ko. Tipid na sabi niya at muling itinuon ng pansin sa binata. Ilang minuto siyang ganoon hanggang sa napansin niyang huminto sila sa tapat ng bakery na pinagtatabahuhan niya. Nagtataka man, ngunit sinundan niya lang ng tingin ang nobyo habang naglalakad ito papasok doon. Ilang saglit din ay lumabas na din ito na may dalang paper bag. Mahal. Oh, sabi nito sa kanya habang inaabot yun sa kanya. Kumunot ang noo ni Aryan at nagdadalawang isip na tinanggap iyon. Buksan mo na, mahal. Alam ko magugustuhan mo yan. Tila nagliwanag ang mukha ni Aryan nang makita ang laman nun. Yung paborito niyang blueberry cheesecake. Sakto, dahil nagka-crave siya dito. Nilingon niya si Ken at binigyan niya ito ng malawak na ngiti at niyakap ito na mahigpit. Salamat, mahal. Mahinang usal niya. Ramdam niyang masumigpit ang yakap sa kanya ng binata. Kahit ano pa, para sa'yo, mahal. Ilang linggong makalipas noon ay nanatiling sa kondo nila si Aryan. Hindi muna siya pumasok dahil masama ang kanyang pakiramdam ngayon at mga nagdaang araw. Kakatapos niya lang maglinis noon nang dumating ang mga magulang ni Kenneth. Maayos niyang inasikaso ang mga ito. Upo muna po kayo. Paghahanda ko lang po kayo ng tubig. Tubig? Wala ka nang iba pang kayang i-offer? Ang cheap mo naman. Singhal ng ina ni Ken bago siya nito inirapan. Sorry po. Ano po bang gusto nyo? Pilit na pinapatatag ni Aryan ang sarili. No need. Hindi rin naman kami magtatagal. Walang kaganang-ganang sabi nito sa kanya. Inabot din ito sa kanya ang pulang sobre. Basahin mo. Nanginginig ang mga kamay ni Aryan habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Wedding invitation? Kunat noong tanong niya habang namumuo ang kaba. Nagdadalawang isip tuloy siyang basahin ang mga nakasulat doon pero nakatingin sa kanya ang mga magulang ni Ken sa kanya. Tila pasan ni Aryan ngayon ang mabigat na mundo. At dahan-dahan ding umagos ang mga luha sa mata niya. Totoo po ba ito? Utal na tanong niya dito. Ngumiti ang ina ni Kenneth sa kanya. Oo, iha. Ikakasal na ang aking anak na si Kenneth kay Bianca. Kaswal na sabi nito. Mas mabuti siguro kung aalis ka na dito. Hindi naman kasi kailangan ng anak ko ang hampas lupang katulad mo sa buhay niya. Pabalang nasabi nito sa kanya. Kung ayaw mong maniwala at kulang pa sa iyo ang ebidensya, saad nito, bakit hindi natin tawagan ang anak ko? Dagdag niya. Mabilis din itong kinuha ang telepono at tinawagan ang anak.
Nagawa pang i-loudspeaker nito ang tawag para mapakinggan niya. "Bakit po ma?" tanong ni Ken sa kabilang linya. "Mangangamusta lang anak. Di ba kasama mo si Bianca?" tanong niya dito. Ilang sandali nilang inantay ang sagot nito hanggang sa marinig nilang bumuntong hininga si Ken. "Opo ma, nandito siya. At ang kulit nga eh. Inaantay ko lang siya makapagsukat ng mga damit na binili niya. Uuwi din kami pagkakain namin ng dinner." Mahabang paliwanag ni Ken. Sumilay ang ngisi sa labi ng ina nito. Nakaramdam si Aryan ng paglulumo. Ang naalala kasing sabi ni Ken sa kanya ay may importante itong gagawin kaya hindi siya nito masasama mag-dinner ngayon. Hindi niya naman inaasahan na ito pala ang importanteng bagay na sinasabi nito. Mas importante kaysa sa kanya. "Nag-enjoy naman kayo?" tanong pa ng ginang sa anak. "Opo ma, sobra. Ngayon ko lang po kasi ulit nakasama itong si Bianca." Masaya at walang paligoy-ligoy na sabi ni Ken sa kabilang linya. Pareho nagpaalam ang mga ito at pinaba ang tawag. Tuluyang napaupo si Aryan sa sinabi nito. "Kailan ka aalis, iha?" "Mauna na kami ha?" sabi ng ginang. Inalalayan pa siya ng asawa sa paglabas. Pagkatapos nun ay walang pag-aalinlangang nagligpit ng mga bagay si Aryan. Hindi niya pa rin lubos maisip ang ginawa ni Kenneth sa kanya. Hindi niya alam na nagpakatanga na pala siya. At ngayon ay nagawa siyang lokohin nito sa likod niya. Wala siyang iniwan na kung ano at tuluyang umalis sa kondo. Umiiyak siya habang pinaparamdam ang mga dumadaang sasakyan. Sumabay na din ang biglaang pagbuhos ng ulan. Taxi na lang ang nasakyan papuntang terminal. Wala siyang kaideya-ideya sa pupuntahan ngunit ito lang ang naisip niyang paraan para takasan muli ang problema. Tama nga ang ina niya dahil walang permanente sa mundo, maging ang pagmamahala nila ni Ken. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo nang biglang sumabog ang sinasakyan nilang sasakyan. Ramdam ni Aryan ang hapdi ng kanyang katawan habang pilit na itinatayo ang sarili sa mainit na loob nito. Ilang sandali lang ay tuluyang bumagsak ang talukat niya at nandilim ang lahat ng nasa paligid niya. Nandoon ang pamumuo ng kirot sa puso niya at unti-unting pagsikip ng dibdib niya habang inaalala ang mga bagay na yun. Dapat ay hindi na siya nahanap ni Ken dahil alam niyang matagal na siyang patay sa alaala nito. Katulad ng nais ang nanay nito. Bakit? Bakit nag-cruise ulit ang landas silang dalawa? "Mama?" Nag-aalalang sabi ni Marcus bago lumapit sa kanya. Doon pa lamang ay alam niya na ang iisipin ni Ken. Kitang-kita niya kung paano magpalipat-lipat ang tingin ni Ken sa kanilang dalawa ni Marcus. "May anak ka na pala?" Malungkot na tanong ni Ken kay Aryan. "Oo, anak ko siya." Mabilis na sumagot si Aryan. Pero dahil sa kanyang nararamdaman, unti-unting nalalabo ang mga mata niya at napahawak sa sentido. Tila nag-umpisang umikot na naman ang paningin niya. Madalas niya nang maramdaman ito noong mga nakalipas na araw. Sa isang saglit lamang ay tuluyang dumilim ang paligid at nawalan siya ng malay. Narinig niya pa ang pagtawag sa kanyang pangalan ni Ken. At ganoon din ang pagtangis ng kanyang anak na si Marcus. Hindi mapakali si Ken habang nagpaikot-ikot sa labi ng hospital. Nag-aalala siya sa kalagayan ni Aryan at kay Marcus na naiwan niya naman sa bahay kahit na gusto nitong sumama. Ilang oras na siyang andito, ngunit wala pa rin siyang natatanggap na balita. Makalipas ang ilang araw ay na-diagnose na may pneumonia si Aryan. Kaya kailangan ma-confine ito sa ospital para sa agarang gamutan at hindi na ito mas lalong lumala na pwede niyang ikasawi. Hindi naman nagdalawang isip na pumayag si Ken dahil alam niya sa sarili na ngayon sa pangalawang pagkakataon ay hindi niya hayaang mawala si Aryan sa tabi niya. Ilang linggo din ang itinagal bago tuluyang makalabas sa ICU si Aryan. At inabot naman ng buwan ang pagpapagaling niya sa kanyang sakit. Hindi na umalis sa tabi niya si Ken kahit isang beses.
At kung meron man ay uuwi ito para asikasuhin naman si Marcus. Hindi pa rin nasasabi ni Aryan na anak ni Ken ito at hindi niya pa rin maikukwento kung bakit niya ito iniwan. Isa pang kinakatakot ni Aryan ay ang nararamdaman niyang muli ang pagmamahal niya kay Ken. Pero ang pagkakamali niya ay inakala niyang wala na ito. Hindi pala dahilan ang mga nakalipas sa taon upang makalimutan niya kung gaano kamahal ang lalaki. Malalim pa rin ang nararamdaman niya dito, kagaya ng mga titig na ibinibigay niya ngayon dito. Pasensya na ha, puro may sabaw ang pinapakain ko sa'yo. Paghingi na paumanhin ni Ken habang sinusubuan siya ng sopas. Ayos lang, tipid na sagot ni Aryan at hindi inaalis ang tingin dito. Yung anak pala natin, isasama ko bukas para makasama din natin. Masayang saad ni Ken at natigilan si Aryan. Kumunot ang noo niya sa sinabi nito. Paano? Nahihirapan tanong niya. Lumingon sa kanya si Ken at ibinaba ang mangkok sa side table ng higaan niya. Paano ko nalaman? Pabalik na tanong niya kay Aryan. Marahan naman itong tumango sa kanya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ken bago muling magsalita. Ang totoo, hindi ko alam. Hindi ako sigurado pero sandali itong natigilan at kitang-kita ni Aryan ang mga nagbabad siyang luha sa gilid ng mata ni Ken. Nung una ko palang na nakita si Marcus sa bumibili ng paborito mong cake, ay iba na agad ang pakiramdam ko. Nandoon yung pananabik, Aryan. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang sa tawagin kanyang mama. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko dahil tinawag niya ng ganoon ang babaeng mahal ko pero nangingibabaw pa rin ang nararamdaman kong ako yung papa niya. Mahabang paliwanag ni Ken bago magsimulang umiyak na parang bata. Kusa namang gumalaw ang katawan ni Aryan at niyakap ito. Ayos ang di naman sa akin kung hindi ako yung tatay niya. Tatanggapin ko. Magpapakatatay ako. Hindi mo na kailangan niyang gawin, Ken. Putol ni Aryan sa kanya. Ikaw yung tatay ni Marcus. Iniwan kita na nasa sinapupunan ko na siya. Dagdag niya. Huminga siya ng malalim at unti-unting ikinuwento kay Ken ang mga nangyari noon. Ayaw niyang itago pa yun sa kanya. Hindi ngayon at hindi na rin sa hinaharap. Mahalagang malaman ni Ken ang mga bagay na yon dahil alam niyang marami siyang naging kasalanan sa lalaki. Lalo pa at napakamangmang niya dahil iniwan niya ito noon. Naipaliwanag na din naman sa kanya ni Ken ang totoong nangyari noon. Hindi nito gusto na magpakasal sa iba maliban sa kanya. Kaya iniwan niya ng tuluyan ang mga magulang nito dahil pinipilit siya sa hindi niya naman gusto. Makalipas ang ilang buwan, naghiyawan ang mga bisita nila matapos sasabihin ng pare na sila ay ganap na mag-asawa. Hindi naman inaasahan ni Aryan na sa paglipas ng ilang taon ay matutupad ang kasal na pangako nila sa isa't isa. Nagpapasalamat siya. Mabilis sa tumakbo papalapit sa kanila ang anak na si Marcus. Inupo niya ito sa kandungan niya habang si Ken naman ay sinusubuan siya ng blueberry cheesecake bago siya bigyan ng halik nito sa labi. Salamat, mahal ko. Salamat sa masayang pamilya na binigay mo sa akin. Kahit na sa matagal na panahon, nakangiting sabi ni Ken sa kanya. Mahal na mahal kita. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan.